Minsan sa ating buhay pag-ibig ay natakot tayong umamin ng love feelings, dahil sa takot na ma-friendzone at mabasted ng ating iniibig. Minsan naman ay torpe lang talaga, gaya ng mga bida sa ating kwento ngayon na sina Yukiya at Miko. Noong elementary ay inumpisahan ng mga ito ang I Love You game, kung saan entitled ang bawat isa na mag I Love You at ang unang kiligin ang siyang matatalo. Sa panahong ito ay manhid pa si Yukiya, at sa paglipas ng 4 na taon ay nagpatuloy ang matinding laro dahil wala pa ring natatalo. Habang nasa cafe, nagtatalo ang mga ito kung sino ang kinilig sa kanila. Ayon sa dalaga na di matatapos ang laro dahil sa palusot ng binata, sa kabamanat na ang gwapo nito ng mag I love you kanina. Namula ang binata kaya sinabi ng dalaga na talo na ito, ngunit dumipensa na hindi lang dapat ito ang humusga kung kinilig siya, na nagresulta sa isang draw. Samantala, napansin ng waitress na tila nagbago na ang love game kesa dati, kaya ipinaliwanag ng may-ari na binago ng mga ito ang patakaran kung saan pwede na nilang gawin ang kahit anong pag-atake. Alam ng mga ito na in love naman na talaga ang dalawa sa isa't isa, kaya excited kung paano magtatapos ang laro at kung sino ang magpapatalo. Nang oras na para umuwi, sweet nagpahabol ang dalaga na sana ay maging magka-section ulit sila, dahil pasukan na kinabukasan. Pilit nagkunwari ang binata na wala siyang paki dito, kaya napilitan umatras muna ang dalaga sa Love is War. Pagkaalis nito, dito na yumapekto ang pinsala sa binata na pinahayag ang inis sa pag-switch ni Miko sa mature at isip bata, dahil iyon ay sadyang napaka-cute at kaakit-akit. Habang umaasa ang waitress na ito na ang matatalo ay nagmuni-muni ito sa kanyang nakalipas. Noong una nilang laruin ang love game ay wala pa siyang amor kay Miko, at kanya naman iyong kinatutuwa dahil sa larong ito lang siya nananalo laban sa dalaga. Ganun pa man, sa pagtuntong sa mid-school kung saan bamulong ng I love you ang dalaga, ay dito niya naramdaman ang kakaibang emosyon. Pilit man itong tinanggi ang pagkatalo ay alam na sa unang pagkakataon, ay tila mas naging matamis ang boses ng dalaga sa pandinig. Ito nga ang sandali na tinanggap sa sarili na in love na sa dalaga, at ang pagiging mature nito ay nagresulta para lumakas ang pag-atake at puminsala sa kanya. Kung kaya, nang minsan ibigay ni Miko ang inumin ay naisip ang indirect kiss, na para di matalo ay kinagat nito ang straw at inubos ang inumin para ay pakitang di siya kinilig. Napapaisip ito kung paano kaya kung di sila naglaro ng love game, lalo't alam na maaaring mawala si Miko sa tabi at ang laro ang dahilan kung bakit nanatili pa din silang magkasama. Naloko na ito sa pagmamahal kaya inis na si ate sa katorpehan nito, habang naiisip nito na kung malaman ni Miko na in love pala siya ay aasa rin nito ng todo. Ang kahihiyan na yun ay hindi katanggap-tanggap sa angkan kaya sinumpa na siya ang mananalo sa Love is War. Inabutan ito ni Hanako ng tubig at sinabing umayos ang buhok nito matapos payuhan magpagupit, at siyang inamin naman ng binata. Ganun pa man, napatanong ito kung ba't di pa nahulog si Miko sa hairstyle. Kaya prangka sinabi ng waitress na isip bata pa kasi ito lalo't iniisip na sapat na ang hairstyle para paibigan ang isang babae. Kinabukasan, tapos na ang binata magpagwapo, ngunit kinailangan ang tulong ng kapatid na si Wakana dahil ligwak. Sunod nitong kinuha ang romantic manga na paborito ni Miko upang mag-aral ng ilang galawan, na kahit sa tingin na cringe ito ay no choice kesa maagaw ng iba ang dalaga. Napapaisip ito kung gusto din kaya ng dalaga, subalit dahil wala siyang clue ay natotorpe manligaw. Dahil alam na duwag ay nais marating ang rurok ng pagkaromantiko, hanggang sa si Miko na iniibig ang mismo umamin ng pagkatalo, at sa punto ding iyon ay aaminin na ang pag-ibig na pilit itinatago. Nagplano na ito ng ambush attack na susundan ng pag-corner sa pader, dali-daling tumakbo para sumugod ngunit laking gulat ng paglabas ay tumambad ang dalaga. Muntik na itong humandusay sa pinsala pero nagawang manatili sa tindig, pagkat parang anghel ang dalaga sa harapan na hindi niya mapigilan ang mahumaling. Sobrang ganda ni Miko sa school uniform, at napansin naman ito ng dalaga kaya nang tukso sa pie-cut na galawan na kung 9 love na ba raw ito. Naloka na ito kaya naiisip ng dalaga na siya na ang mananalo, at ang rason kung bakit seryoso sa laro ay dahil gusto makita ni Yukiya bilang isang dalaga, pagkat noon pa man ay umiibig na sa binata. Alam nitong napipinsala na ang binata nitong mga nakaraan sa kabila ng pagtanggi nito, ngunit dahil walang silbi kung siya ang magdedeklara ng panalo, ay determinadong pabagsakin ang depensa nito hanggang sa aminin na nahulog na siya. Ganun pa man,
Inamin nito sa sarili na maging siya ay napipinsala na din sa pagpapagwapo ng binata, at ang dating supot ay kaya na siyang pakiligin ng husto na di katanggap-tanggap. Inipon nito ang lakas para bumanat ng siguro ay napaka-cute ko kaya di ka makatitig. Tinangke ng binata ang atake at itinaas ang bandila ng kalalakihan sa pag-corner dito. Sinabing ito ang tumititig at talagang nagkakakiligan ang mga ito. Pinipigil ng mga ito ang emosyon, habang napapaisip na ang dalaga kung ambush ito lalo't naka-unbutton top pa ang binata. Ganun pa man, matapos makita na mukhang supot naman pala ay nakagamit ng reverse curse technique sabay naglunsad ng pag-atake. Inayos nito ang kurbata ng binata na parang natamaan ng sure hit dahil hindi makagalaw sa sobrang kilig. Tinukso ito ng dalaga kung kinilig dahil hinawakan, sinagot nitong hindi siya titiklop sa mahinang atake sabay hawak sa kamay nito, napaatras ang dalaga kaso ganon din ito. Palusot ng binata na nagulat sa sigaw nito habang depensa ng dalaga na bigla ang paghawak, kaya't napaisip ang ating bida kung nakakalusot na ang mga pag-atake. Ganun pa man, mabilis bumawi ang dalaga na mukhang din ito kaya ang physical touch, sinagot ng binata na hindi naman ito chicks at kung talagang high school na ba daw ito ngayon. Nasaktan ang pride ng dalaga kaya nilunsad ang tinaas na skirt technique, kaya habang pinaglalabanan ng binata ang pagkagutom ay naisip na hindi na patas ito. Nang tukso si Romansa na ngayon ay hindi na maiiwasan ng romantiko ang pagkadalaga niya, subalit pinayuhan nito na di kagandahan na papasok ito ng ganun lalo't marami ang manyak na handang magsimp anumang oras. Natauhan ang dalaga kaya binaba ang palda sa kabila ng banat na naakit ang binata kaya sinabi yon. Sunod nagtanong kung ibig sabihin na panalo na siya lalo't di naman nito iyon sasabihin kung di naakit. Giit ng binata na yung mga simp at hindi siya nasinagot ng dalaga na nakitang namumula ito kanina, dahilan para maghalo ang balat sa tinalupan, kung di lang dumating si Wakana at sabihan ang mga itong late na sa eskwela. Maya-maya, nakarating ang mga ito sa tulay ng Cherry Blossom at nagsisihan na malilate sila sa unang araw pa lang ng pasukan. Giit ng dalaga na ito ang may kasalanan at may pakabeden pa umanong nalalaman, na ang pinagmumula ng inis nito ngayon ay dahil di matanggap na talo na siya. Natigilan ang binata at huminto sa pagtakbo kaya maya-maya lang ay lumingon ang dalaga sa pagtataka. Tinitigan nito ang binata na gumanti din ng titig, at matapos ang isang dekada ay mukhang may ilulunsad na atake ang romantiko kaya kinabahan si Romansa, ngunit aura form lang pala at sinabing gusto lang makitang kabahan ito. Dahil dito, nag-away na naman ang mga ito hanggang sa wakas ay makarating sa paaralan. Pagkapasok sa paaralan, tiningnan ng mga ito ang listahan ng mga magkaklase at natutuwang malaman na magka-section ulit sila, sa kabila ng mga pagkukunwari na walang paki. Kapwa nangako ang mga ito sa sarili na dito na magtatapos ang Love is War, kapwa nag-iisip ng mapaminsalang mga pag-atake na ikahuhulog ng bawat isa, at kapwa natatawa na parang galing mental. Isang araw, habang nagluluto ang dalaga ay naalala nito ang unang beses na nagkita sila ng binata. Sa nakaraan, matapos mamatay ng lola ni Miko ay nagpasya ang ina nito na iwan siya sa kapitbahay dahil sa trabaho. Sina Yukiya ang kapitbahay na yun at bagamat natatakot si Miko, ay agad rin iyong nawala matapos ang mainit na pagtanggap ni Yukiya. Pagkaalis ng ina ay muling naiyak si Miko dahil sa mga pagbabago, kaya ipinagluto ito ng omelet ni Yukiya at nagpanumbalik sa mga ngiti nito. Pagpasok sa paaralan, habang nagkukwentuhan ang ilang estudyante ay problemado ang ating bida dahil wala siyang friend. Nilapitan ito ng dalaga at tinukso na hindi sana magiging loner kung gumawa na ng account sa Insta, subalit nagmatigas ang binata na hindi naman siya simp na gusto titigan ang mga sexy pics ng celebrity doon. Dahil high school na, nagmungkahi ang dalaga na apelyido na ang itawag sa isa't isa para maiwasan ang chismis. Nalungkot ang binata nang tawagin nito sa apelyido, sinabing sa totoo lang ay okay lang naman iyon sa kanya. Banat ng dalaga na biro lang dahil feeling special siya na siya lang ang entitled tawagin ito sa first name, kaya nang maging kamatis ang binata ay inasar ito kung natouch ba ang puso sa sinabi. Tinanggi nito at nag-king's pose, sabay sabing kung gusto nitong kiligin siya ay dapat tingnan siya sa mata bago tawagin sa first name. Nahiya ang dalaga nang gawin ito kaya ganti ng binata na mukhang siya na ang panalo, ngunit giit ng dalaga na nag-iingat lamang para makaiwas sa isyo dahil sa pagiging first name basis. Pumihit ito na maaaring tama din naman nag-isyo na yon, kaya sambit ng binata na di naman sila magkasintahan. Dahil dito ay nagtanong ang dalaga kung anong relasyon ang iniisip nito,
na inisinagot nito na childhood friends lang. Sunod na tawag ang dalaga ng mga kaibigan, at habang nag-iisip ang binata ay lumapit ang mga ito. Ipinakilala ni Miko ang binata, habang nagpakilala ang dalawa bilang sina Akane at Yanagi. Hirap ang binata makipag-usap kaya nilinaw ni Miko sa dalawa na introvert ito, bagay na kinagulat ng mga ito dahil base sa looks ay mukhang sikat ito sa madla. Nagkaroon ng mga ito ng ilang palitan at nanatiling kabado ang binata dahil zero experience sa pakikipag-usap sa babae liban kay Miko, ngunit dahil chance ito para magkaroon ng kaibigan ay go lang ng go. Sunod na pag-usapan ng mga ito ang anime kaya nahanap ng binata ang koneksyon, habang di makapaniwala ang dalaga na nakikipag-usap ang yuki niya sa ibang babae. Nang hilingin ni Akane na magtawagan sila ng binata sa first name ay kabado ang dalaga, ngunit nahimasmasan ng tanggihan nito dahil nakakahiya umano. Hindi ito makapaniwala na nakangiti ang yuki niya habang kausap ang ibang babae, kaya matapos umalis ang mga ito ay agad na bakas ng binata ang itim na aura nito. Mabilis itong lumiko dahil di alam ang itsura kanina habang nagseselos, samantala naisip ng binata na marahil ay nagseselos ito kahit ang totoo ay di naman siya interesado sa mga babae kanina. Hinawakan nito ang braso ng dalaga ngunit bigla itong tumalon at napasigaw sa gulat, dahilan para makakita ng drama ang madla on the spot. Napahalakhak ang binata sa reaksyon nito, habang inamin ng dalaga na iniisip ang pangit nitong mukha habang kausap ang ibang babae. Banat nito na mas malala ang dalaga, ngunit pumihit na mas magaan pa din ito kausap kesa sa iba na puro daldal at makaubos energy. Ito ang paraan ng binata para gamaan ang loob ng dalaga, na agad naman nitong nagets kaya sweet tinawag ito ng 2 beses sa first name. Makalipas ang 1 linggo, nakita ng dalaga mag-isa ang binata sa kantin at muling nagasaran ang mga ito. Nagalok ang dalaga na sumama ito sa grupo para hindi na mag-isa, ngunit buwelta nito na nagseselos lang kasi ito noong nakaraan. Nilagay ng dalaga ang baon sa mesa at nilinaw na sinabihan na ang grupo na ito ang makakasama sa tanghalian, isang bagay na sikreto na appreciate ng binata lalo't lagi siyang mag-isa. Biglang lumapit ang grupo ni Hayato at nagpakilala bilang ka-close ng binata, kaya nainis ang bida dahil di lang ito sinungaling ngunit mali pa ang tawag sa pangalan. Halatang target nito si Miko at naiisip na din iyon ng binata, nang biglang nagpahiwatig ang dalaga ng relax I'm always yours. Kinagabihan, abala ang binata sa pagluluto ng baon kinabukasan at sinabi nito sa kapatid na gusto lang makatipid, ngunit ang totoo ay gusto lang makasama ulit ang dalaga kumain. Sa puntong iyon ay natanggap nito ang text mula sa dalaga na hinaya siya kumain kinabukasan, kung saan sa tanghalian ay nagkita na nga ang mga ito sa isang secret spot. Masayang binigay ni Miko ang inihanda para sa binata, at nang buksan naman nito iyon ay namangha na magaling pala magluto ang dalaga. Dahil dito ay bamanat ang dalaga na di ito masisisi kung ma-inlove lalo't siya pa ang nagluto, ngunit time out yata sa laro dahil sa halip point out iyon ay pinatikman muna. Unang kagat pa lang ay lunod ang binata sa sarap na dahilan para muling kulitin ito ng dalaga, subalit di natinag ang binata at sumagot na tila mahal na mahal siya nito, kaya klase at puno ng pagmamahal ang bawat niluto. Inihambing nito ang dalaga sa itlog pugo na makinis at kumikinang, kaya pinatigil nito ito dahil sobrang cringe. Napansin ng dalaga ang baon nitong dala at nagmungkahi magpalat sila, kung kaya kinabahan ito dahil alam na palpak ang luto. Agad tinikman ng dalaga ang tutong na itlog at sinabing masarap iyon kaparehas noon, kaya naalala ng binata nang ipinagluto ito ng wasak na itlog at nasarapan pa din. Natutuwa ito na naalala pa iyon ng dalaga, samantala sinabi ng dalaga na kung nalulungkot ito mag-isa ay pwede silang magsabay kumain. Nagkasundo ang mga ito, bagamat kapwa ayaw magpahalata na parehong natutuwa. Ipinangako ng binata na gagalingan sa pagluluto, subalit pagka-uwi ay tutong ulit. Isang araw, niyaya ang dalaga ng mga kaibigan lumabas sa weekends, subalit sinabi nitong may gagawin kaya nagsimp na lang ang isa. Pagsapit ng linggo nagkaroon ng game time ang dalawa kung saan sobrang ingay ng dalaga, kaya naiisip ng binata na siguradong magugulat ang mga kaklase nito kapag nalaman na gamer ito. Ito ang isang bagay na matagal na nilang hindi nagawa, dahil noong middle school ay nawalan na ng oras sa isa't isa dahil nagkaiba na ng hilig. Tinanong ng binata kung talagang di ito sasama sa mga kaibigan, inamin nito dahil mas bet umano ang magpa-level up, at syempre dahil mas masaya din pagkasama ito.
Sa pagsisimula ng bagong round ay napapatili ang dalaga sa kaba, habang sa isip ng binata na sana hindi na magtapos ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Matapos manalo ay uminom muna ang dalaga, kung saan napag-alaman ng binata na yung pambata pala ang ininom nito kaya napinsala sa cuteness. Pinaalala nito sa dalaga na wag iinuman iyon sa harap ng mga kaklase, sabay banat ng dahil gusto kung ako lang ang makakita. Nabulunan ang dalaga kaya tinanong nito kung kinilig, nagpalusot na hindi at aksidente lang umano. Nagdemand ng video call ang binata bilang patunay, subalit nang sabihin nito na di pwede dahil kakaligaw pa lang ay bumalik dito ang pinsala. Halatang excited ang couple makita ito sa kabila ng palusot na gusto lang nakita kung talagang di ito nag-blush, at puwersahan sinabi sa dalaga na kung di ito papayag ay ibig sabihin na siya na ang panalo. Agad binuksan ng dalaga ang camera, nahudyat din sa pagka-promote ng romantiko bilang hari ng mga simp. Napansin nito na gamit pa din ng dalaga ang plushie at kumot noong bata pa, kaya hindi nito maiwasan ang makaramdam ng nostalgia. Samantala, kinikilig ang dalaga na makita ang binata sa salamin ng hindi nakaayos ang buhok, na parang cute na pormahan lang din ito dati. Tinukso nito ang binata kung na-turn on sa kanyang fresh na hairstyle, subalit sumagot ito na naaalala niya si Sadako sa buhok nito. Sa huli, minungkahi ng dalaga na buksan ang camera para sa love game, kaya kanya-kanya hanap ang mga ito ng tamang anggulo na parang mga timang.